Totoo bang tayo'y nasa tribulation period na? Dahil nakikita na yung two witnesses nakalagay sa Revelation ng mga ngaral ng repentance. Naglabas po ako ng video patungkol sa pag-aaral sa two witnesses sa prophecy ng dalawang saksi na ito na ipapadala ng Panginoon bago ang pagdating ng Panginoong Kristo. Yung isang side pwedeng literal, pangalawang side na theory ay symbolical. Marami po ang eschatologists na nagsasabi na ito ay symbolical yung two witness at hindi ito literal, kundi kumakatawan ito sa simbahan sa huling panahon. Hindi ko po pinipilit na maniwala yung ibang tao kasi marami po ang nagalit na hindi daw literal, so it's a theory na pwedeng literal at pwede rin natin i-consider na ito ay symbolical. Revelation chapter 11 verse 3, sa mga araw na iyon isusugo ko roon ng dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Diyos sa loob ng 1,260 araw. Kasi sila ay inhalin tulad sa puno ng ulibo at sa lampstand. Ito ay kumakatawan sa churches sa Jerusalem, sa mga sumusunod sa Panginoon, sa tumatawag sa Diyos, sa naghahayag ng salita ng Diyos at ng repentance. Kasi sa 7 churches of the Asia, naglabas po ako, panoorin nyo na lang, bawat simbahan po ay tinatawag na lampstand. Ngayon, paano natin maitutugma yung dalawang witness doon sa 7 iglesia sa Revelation? Dalawa lang po kasi yung nirecommend ng Panginoon. Walang nakitang kapintasan, yung lumakad sa kalooban ng Diyos, yung hindi nakisalamuha sa behavior ng mundo. Kasi kahit simbahan yung 7 yan, yung hindi nirecommend ng Panginoon, sila po yung gumagawa ng kasalanan kahit sila po ay nakakilala sa Panginoon. Dalawa lang po yung tumayo at faithful na simbahan, Smyrna at Philadelphia. Make sense, diba? Coincidence lang ba na two witness yung in-specify sa Revelation chapter 11? Doon sa 7 churches of the Asia, 2 churches lang din po ang nirecommend ng Panginoon na lumalakad sa kalooban niya. Ibig sabihin lang nito, kukunti lang ang lumalakad sa kalooban ng Diyos na merong kabanalan at nagsasaysay ng repentance sa buong mundo. Ibig sabihin, konti lang yung percentage ng mga churches ngayon katulad ng nature na hinahanap ng Panginoon na recommended tulad sa Revelation. Hindi lahat, kakaunti lang. Kasi sa panahon natin ngayon, ang churches ay business. Ang churches ay ginagawa nilang performing place. Hindi na holiness, hindi na repentance ang ipinapangaral, kundi more on pampering Christians, more on motivational na lang, walang transformation na nakikreate. Why? Kasi sa panahon natin ngayon, kapag nangaral ka ng repentance, hindi ka papakinggan. Oo, mahal nila ang Panginoong Hesukristo, mahal nila si Jesus, pero kasabay din nun, sila ay namumuhay ng makasalanan. Kaya nga, napakalaga ng 7 churches of the Asia, pinapakita dito na dalawa lang yung nakitaan na lumalakad sa kalooban ng Diyos, na pwede nating tingnan yung two witnesses dito. Sa panahon natin ngayon, napakarami ng selective Christians. Yung kapag na-expose yung ginagawa nilang kasalanan, aalis sila, pipiliin nila yung mga simbahan o yung mga mangangaral na hindi pinapangaral ang repentance o hindi na babanggit yung mga na-expose na kasalanan ginagawa nila. That is true. Kukunti na lang yung tumatanggap sa repentance, tumatanggap sa transformation kapag lumapit sa Diyos. So dito natin mapapatunayan na ma-evaluate natin yung faith natin at yung kinabibilangan nating simbahan, na tayo ba ay kasama doon sa two witnesses, nagagamit yung simbahan maipangaral ang repentance, maipangaral ang gospel. Kasi yung two witnesses, ang pinapangaral nito repentance, symbolizing yung suot nilang sako. Panawagan yun sa mga makakita na kailangan magrepent. Revelation 11 verse 3, magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nila magsisi sa mga kasalanan nila. Pwedeng panawagan niya sa panahon natin ngayon na sa mga tumatayong simbahan na ipinapangaral pa rin ang repentance kahit maraming may ayaw at marami ang may galit dito kung nabubuhay sa pornography ang isang tao. Para alisin tayo sa lustful lifestyle, para mag-quit tayo doon sa pagiging greedy natin, para mag-quit tayo sa kasalanang ginagawa pa rin kahit Christian na. Ito ay panawagan at awakening sa lahat ng mga kumilala sa Diyos, even sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Calling para tayo ay magsisi kung tayo ay nabubuhay pa rin sa makasalanang pamumuhay. Dahil sa totoo lang, kinamumuhian yung two witnesses sa Revelation kapag sila ay
nangangaral. Mamamatay yung dalawang witness dito at magiging masaya yung buong tao dahil sa gagawin ng Antikristo. Tingnan nyo po ito. Revelation chapter 11 verse 7. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman. Ang bangkay nila ay papabayaan sa lansangan ng tanyag na lungsod, ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na tinaguriang Sodom at Ehipto. Sa loob ng 3.5 araw, ang bangkay nila ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, angkan, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga ito. At kung tatapusin natin yung buong konteksto pagdating sa pagkamatay ng dalawang witness, magdiriwang yung mga taong iyan. Para lang makuha ko yung attention mo kapatid, tingnan natin yung paligid po natin. Tama? Sa mga communist country, sa mga first world country, tinatakwil ang salita ng Diyos, tinatakwil ang pangangaral ng salita ng Diyos. Even sa social media, kung word of God ang makikita natin, isa-swipe po agad dyan. Pero ibahin mo yung mga nakakilala sa Diyos. Kasi ang hinahanap talaga ay true repentance, genuine repentance. Yun ang tumatayong true witness ng Panginoon. It is symbolical. Pwede na ganito ang nagaganap sa panahon natin. Ang two witnesses ay panawagan sa buong mundo. Sa hindi pa nakakilala sa Diyos at warning sa mga kumilala na sa Panginoon pero lukewarm Christian pa rin. It's awakening mga kapatid because the two witnesses are performing great sign. Revelation 11 verse 4. Kung babalik tayo sa mga unang istorya pagdating po sa mga propeta, nagpapadala lagi ang Panginoon. May witness lagi. Si Moses sa Ehipto, si Noah sa Great Flood. Nagpo-perform ng miracle ito at naglilid sa mga tao para magrepent, para paalala na kailangan nating tumalikod sa kasalanan. Sa panahon natin ngayon, sino ang inutusan ng Diyos? Inatasan niya ang mga Kristiyano, ang mga sumusunod sa Panginoon, at magpo-perform sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Alam natin na hindi lang church building ang tinutukoy na simbahan sa panahon natin ngayon. Dahil ang tinutukoy na church dito ay tayo. It's not the building. It's all the believer of Christ. And God will use you to perform His miracle to other people. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. God is going to use your life to perform His miracle and to lead people for repentance. Ito yung sinabi ng Acts chapter 2 verse 17. Sinabi ng Diyos sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong mga matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Nandito na tayo sa huling panahon, sa mga propesiya na nagaganap, at ang patunay isinaad ng Acts chapter 2 verse 19. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at sa lupa sa pamamagitan ng dugo, apoy at makapal na usok. Madilim ang araw at ang buwan ay pupula katulad ng dugo. Mangyayari ito bago dumating ang kamanghamanghang araw ng paghahatol ng Panginoon. Ngunit ang sinumang tatawag sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating. Diba obvious na tayo nabubuhay sa mga propesiyang iyon. Nakikita sa kalawakan, pumupula ang tubig, ang buwan, ang langit, may nakikitang mga bagay, nagkakaroon ng mga matitinding sunog sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Gusto kong makuha mo yung punto, kapatid. Hindi lang masatisfy yung curiosity natin pagdating sa mga prophecies, kundi ito ay maging katuparan sa mga propesiya na isa ka sa gagamitin ng Panginoon para ipangaral siya, para i-lead ang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon sa repentance. Kaya ako ginawa ang video na ito para maging encouragement kung ikaw ay matagal na naglilingkod. Lumakad sa kalooban niya, lakaran natin yung mga salita ng Diyos, yung mga pangako ng Panginoon. Ang prayer ko sa'yo, lalo kang lumalim sa pagkakilala sa Diyos at kumilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. Gusto kong magpasalamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Share mo to sa unang taong ipapaisip sa'yo ng Panginoon. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. Kung agree ka at nagustuhan mo ang mga bagay na ito, follow and subscribe ka. Kung meron kang gustong itopic, let me know rin in the comment section. God bless kapatid. Hanggang sa susunod pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.